Ang pangalan ko ay Clara Mercado. Isang ordinaryong babae lang ako. Ngayon, pinakasalan ko si Sebastian Soler, tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa bayan. Ngunit ang pinakasalan ko ay ang lapida ng maalamat na negosyanteng ito. Dahil patay na siya, hindi matanggap ng kanyang mga magulang na siya'y mamatay na nag-iisa. Kaya ako'y kinuha nila bilang kanyang nobya. Sino ang mag-aakala na isang pasahero ng tren na halos hindi na makaraos ay biglang masasangkot sa isang bilyonaryong tagapagmana? Tila napakabaliw nito. Nagsimula ang lahat sa nabigong pagtutugma ng pamilya ni Sebastian. Solar Enterprises ay nagayos nito upang palakasin ang ugnayan sa cruise industries. Inayos nila na pakasalan ni Sebastian si Samantha Cruz, ang tagapagmana ng cruise. Ayon sa chismis na narinig ko, kinamumuhian na ni Sebastian si Samantha mula pa noong kabataan nila. Akala niya, spoiled at gahaman siya, wala sa isip kundi pera at estado. Ayaw niya sa kasalang iyon na puro negosyo. Ngunit sa ilalim ng presyon ng kanyang pamilya, hindi siya naglakas loob na tuluyan itong kanselahin. Akala ng lahat kahit anong pagtutol ni Sebastian, bilang tagapagmana ng Soler, kailangan niyang tanggapin ang kasunduan. Pero galit si Sebastian kapag pinipilit siya. Umaga ng araw ng kasal, habang sinusuri ng lahat ang schedule at binabati ang mga bisita, palihim niyang kinuha ang kanyang limited edition sports car at tumakas ng walang bakas. Sa kasamaang palad, naabutan siya ng malakas na ulan, madulas ang mga kalsada, at napakababa ng visibility. Masyadong mabilis ang pagmamaneho ni Sebastian. Bumangga siya sa guardrail bago pa siya nakalayo. Sumabog ang kotse at nagliyab. Ang natira na lang ay isang sunog na balangkas. Nang dumating ang mga bumbero at pulis, wala na silang makitang buo pang labi. Opisyal na itinuring na hindi na siya mailigtas. Bago ako natagpuan ng pamilya Soler, sumasabay lang ako sa mga kasamahan ko na nagchichismis kung gaano siya kawalang ingat. May perpektong kasal siya, pero tumakas siya. At ganito ang naging wakas niya, wala man lang maayos na libing. Natatandaan ko, ang mayayaman talaga, may problema. Kahit hindi na magsaliksik pa, malinaw na may nangyayari. Itinuring ko itong isa lang na trahedyang pag-uusapan. Pagkatapos, bumalik ako sa pagsakay ng tren, paggawa ng spreadsheet, at pagpapakasya. Hindi ko alam na babalik ito upang ako'y multuhin, na ginagawa akong isa pang pangunahing tauhan sa kakatuwang kwentong ito. Nang kumalat ang balita na patay na si Sebastian Soler, ang buong mundo ng negosyo ay nagulo. Agad na sinalakay sila ng cruise industries. Inilunsad nila ang pagtatapos ng lahat ng kooperasyon at humingi ng danyos dahil sa paglabag sa kontrata. Bumagsak ang stock ng Solar Enterprises ng magdamag. Ang pamilya ay bumagsak sa kaguluhan. Bawat tito ay may sariling balak. Gusto nilang lahat na agawin ang kapangyarihan. Nabahala ng labis ang mga nakatatanda ng Soler. Desperado na sila kaya handa silang subukan ng lahat. Kaya nakahanap sila ng isang manghuhula. Matapos magsagawa ng panghuhula, kunot ang noo ng master. Sinabi niya na may matinding hinanakit si Sebastian Soler. Kailangan nilang maghanap ng dalagang may dalisay na tadhana upang pakasalan siya. Ako ang malas na dalagang nasa gitna ng paningin. Ipinanganak ako sa ilalim ng yin alignment. Nang dumating ang pamilya Soler sa aming bahay, tuluyang nagulat ang aking mga magulang. Akala nila ang mga bisita ay mga manloloko. Iyon ay hanggang sa nagdala sila ng ilang makakapal na kahon ng pera. Ginagarantiyahan din nila ang komportableng pagre-retiro ng aking mga magulang at nangako na sasagutin ang gasto sa pamumuhay ng aming pamilya. Noon lamang nagsimulang mag-alinlangan ang aking mga magulang. Pinag-isipan nila ito ng ilang araw. Sa isang banda, ang aming pamilya ay naghihirap. Sa kabilang banda, gusto nila akong pakasalan ng isang patay na lalaki. Sa wakas, bumuntong hininga si tatay. Siya ang nagdesisyon na pagpasyahan na. Nakikita kung gaano kagulo ang aking mga magulang at iniisip ang aming sitwasyon. 1,000,000 beses akong tutol dito, ngunit wala akong magawa kundi tanggapin ang kakaibang kasal na ito. Kahit patay na si Mahal, kahit man lang nakapag-asawa ako sa isang mayamang pamilya. Kakatapos lang ng kasal, nang ipadala nila ako sa Villa Crestview ni Sebastian. Nakakatakot ang laki ng lugar. Puro malamig na kulay ang palamuti. Wala ni isang bakas ng buhay. Sa paglalakad sa mga pasilyo, umaalingaw-ngaw ang aking mga yabag. Sa napakalaking silid-tulugan na iyon, walang tao kundi ako. At ang larawan ng kasal ni Sebastian na nakasabit sa dingding. Nakasuot siya ng suit na walang anumang ekspresyon ang mukha niya. Malamig na parang yelo ang mga mata niya. Umupo ako sa gilid ng kama, nakatingin sa lalaki sa larawan. Lalo akong nalungkot habang iniisip ko ito. Hindi ko maiwasang magreklamo sa larawan. Sebastian, oh, Sebastian, madali kang nakatakas, namatay ka at iniwan mo sa akin ang iyong gulo. Mayroon akong magandang buhay, ngunit hinila ako dito para sa kasal na pampaswerte. Ngayon, balo na ako na hindi man lang nakilala ang aking nobyo. Ang reklamo ay hindi magbabago ng anuman at kailangan ko pa ring magpahinga. Pagkatapos mag-ayos, humiga ako sa kama. Ngunit nagpabalik-balik ako, hindi makatulog. Ang hindi pamilyar na paligid ay nagpapanik sa akin, kaya pinaandar ko ang init ng todo. Hinigpitan ng kumot
at pinilit na ipikit ang aking mga mata. Ngunit hindi nagtagal. Isang nakakabinging lamig ang umakyat mula sa aking talampakan. Hindi ito ang uri ng lamig na dulot ng sirang aircon. Sumagos sa aking mga buto ang lamig na ito. Agad nitong pinalayas ang lahat ng init sa ilalim ng kumot. Bumagsak ang puso ko. Iminulat ko ang aking mga mata. Madilim na madilim ang silid. Ang aircon ay malinaw na tumatakbo pa. Ngunit tila bumababa ang temperatura sa ibaba ng pagyeyelo. Kakasimula ko palang umupo para tingnan, nang lumubog ang kutson sa tabi ko, para bang may mabigat na humiga sa tabi ko. Nanigas ako, hindi ako nangahas huminga ng malakas. Ang aking mga mata ay dilat dahil sa takot. Ngunit ang tanging nakikita ko sa dilim ay isang matangkad at malabong silweta na nakadikit sa akin. Lalong lumala ang lamig, pumupulupot sa akin sa pamamagitan ng kumot. Naramdaman ko ng malinaw ang hugis ng isang lalaki. Malapad na balikat at makitid na baywang. Bahagyang katugma ng figura ni Sebastian sa larawan. Siya iyon. Ang kanyang multo ay talagang naipatawag ng ritual. Nanginginig ako mula ulo hanggang paa. Gusto kong sumigaw. Ngunit walang lumabas na tunog. Parang nagyelo ang aking mga kamay at paa. Naramdaman ko siyang nakahiga ng tahimik, hindi lumalapit, at walang ginagawa pang iba. Ngunit ang lamig na tumatagos sa buto at hindi pamilyar na presyon ay pumigil sa akin na kahit huminga. Hindi ko alam kung siya ay nanonood sa akin o kung ano ang gusto niya. Ang tanging naiisip ko ay ang sinabi ni Maestro Vance. Ang kasal na pampaswerte ay nagbibigay ng tahanan sa isang multo. Ibig sabihin ba nito na nagkakaroon ng epekto ang ating ugnayang espiritual? Mananatili ba talaga siya sa akin ng ganito? Sa dilim? Hinigpitan ko ang kumot at nanatili akong nakatigil. Wala man akong lakas ng loob na igalaw ang kahit isang daliri. Wala akong magawa kundi hayaang balutin ako ng lamig na iyon. Habang nakahiga ako kasama ang kakaibang multong ito, tinatagalan ang nakakatakot at walang katapusang gabi ng kasal. Sa madaling araw, biglang nawala ang lamig sa paligid ko. Makinis na muli ang kama. Napabalikwas ako. Basang-basa ng malamig na pawis. Hinagap ko ang tabi ko, malamig na parang yelo. Ang mga kulubot sa kumot na lang ang natira na nagpapatunay na hindi pa naginip ang lagim kagabi. Akala ko ang kasal na pampaswerte ay isang beses lang siyang lilitaw. Pero ang multo ni Sebastian ay gabi-gabi sumisipot. Nawawala siya ng walang bakas sa madaling araw. Mas eksakto pa sa alarm clock. Noong una, tahimik lang siyang nakahiga. Pagkatapos, kahit paano, nalaman niya ang lahat. Nalaman niya na ako ang babaeng kinuha ng mga soler para magdala ng swerte sa kanila sa pamamagitan ng kasal. Hindi tumigil ang bibig niya, puno ng mapagmataas na panunuya. Noong unang beses kong sinubukan magluto ng simpleng pagkain, nang ilapag ko ito sa mesa, narinig ko ang isang malamig na pangungutya sa tabi ng aking tainga. Kaya mo palang kainin ng ganito kawalang lasa? Hindi ka naman inaapi ng mga soler. Ito lang ba ang ipinakakain nila sa iyo? Malamig at malayo ang boses niya. Hindi ko maaninag ang kanyang mga tampok. Ang boses niya ay parang nasa tabi mismo ng aking tainga, kasama ang isang banayad na ginaw. Kumpara sa isang pribadong chef, sa isang 5-star hotel, ito ay mas mababa ng malayo. Nanigas ang aking mga chopstick. Karamihan ng aking unang takot ay naubos na dahil sa kanyang patuloy na pamimintas. Tumugon ako. Kahit papaano, may pagkain sa mesa. Hindi ko ito niluto para sa iyo. Kung hindi ka tumakas sa kasal mo at nasaktan, hindi ako mapapasama rito at magtitiis ng ganito. Parang nabulunan siya sa kanyang mga salita. Hindi siya sumagot agad. Lalo lang niyang pinalamig ang paligid. Sapat para manginig ako, pero hindi ako umatras. Patuloy lang akong kumain. Hindi naman niya ako mahawakan. Sa pinakamasama, palamigin lang niya ako. Mula noon, puro gulo na. Masyadong walang laman ang villa, kaya bumili ako ng mga palamuti at halaman. Nagsimula na naman siyang magreklamo tungkol sa pangit kong panlasa. Sabi niya ginawa kong tambakan ng villa ko. Pinamura talaga nito ang lugar. Habang nagtitiklop ng damit, aksidenteng natumba ko ang kanyang suit jacket. Agad na tumaas ang boses niya. Sino nagsabi sa iyo na galawin ang mga gamit ko? Hindi mo ba alam ang mga patakaran ng mayayaman? Siyempre, galing sa ordinaryong pamilya, walang class. Nakakainis na ang kanyang pangungulit. Hindi na ako natatakot sa kanya at kaya ko na siyang sagutin. Nakatira na ako rito sa villa. Pwedeng gawin ko ang kahit ano dito at saka, multo ka na. Bakit ka pa nag-aalala sa itsura? At hindi nagtagal, naging magkaaway na magkaibigan kami. Tuwing gabi kaming nagtatalo. Habang tumatagal kaming magkasama, mas marami akong napapansing pattern. Ang kanyang multo ay tila hindi makalabas ng villa. Sala, kusina, o kwarto. Pwede lang siyang gumalaw sa loob ng villa. Hindi siya makalampas sa pintuan. At kapag mas lumalapit siya sa akin, mas nagiging malinaw ang kanyang anyo. Uupo ako sa sopa nanonood ng TV at lalapit siya para magreklamo tungkol sa plot. Medyo kita ko ang kanyang silhouette na nakasuit at nararamdaman ko ang lamig sa kanyang mga mata. Pero kapag pumasok ako sa kwarto, nananatili siya sa sala. Naiwan lang ang malabong anino at mahinang lamig. Ito siguro ang ugnayang espiritual na sinabi ni Maestro Vance. Pinanood ko ang figurang kumikislap sa tabi ko. Sa natitira kong buhay, nakakulong ako sa multong CEO na masakit ang dila. Itong magulong buhay na magkasama, sino ang nakakaalam kung gaano ito katagal? Ilang linggo na akong kasama ang multo ni Sebastian.
Kapag hindi kami nag-aaway, tinitiis ko ang lamig na nagmumula sa kanya. Isang araw, nadaanan ko ang isang tindahan ng Joss Paper. Dahil technically asawa ako niya, pumili ako ng mga papel na mamahaling sasakyan at mga suit na pasadya. Sinunog ko sila sa balkonahe para lang ipakita na nagmamalasakit ako. Pero nang lumitaw si Sebastian noong gabing iyon, alam kong may nagbago. Bawas na ang matinding lamig sa paligid niya. Parang simoy ng taglagas. Hindi na ako nangangailangan ng 3 kumot. Higit na nakakagulat, lumapit siya para tuyain ang pinapanood ko kapag naiinip siya. Nakikita ko na talaga ang burda sa kwelyo ng kanyang suit, pati ang kurba ng kanyang nakakunot na noo. Hindi ka na ganoon kalamig ngayon. Naglakas loob akong magsalita. Natigilan siya saglit. Parang napansin din niya ang pagbabago. Pero natawa siya. Masyadong matigas ang ulo para umamin. Gayunpaman, kitang-kita ko na lalong lumilinaw ang kanyang anyo. Pati ang sarcasm sa boses niya ay humina. Wala akong pinaniwalaan sa sinabi niya. Kinabukasan, bumalik ako sa tindahan at bumili ng maraming papel na mamahaling relo at tabako. Habang sinusunog ko sila, sinadya kong bumulong sa apoy. Eksklusibo para sa asawa ko, si Sebastian Soler. Walang ibang pwedeng kumuha ng mga ito. Kailangan mong panatilihin ang imahe ng CEO dyan sa ibaba. Nang dumating siya noong gabing iyon, ang lamig sa paligid niya ay halos temperatura ng kwarto. Nakikita ko ang ningning sa mga butones ng kanyang damit. Doon ko naunawaan, ang pagsunog ng mga papel na mamahaling bagay para sa kanya ay nagpalamig sa kanyang mga natitirang attachment. Tumulong sa kanya na magpakita ng mas malinaw at pumigil sa kanya sa pagyeyelo. Pagkatapos noon, regular akong naghahatid sa balkonahe. Mula sa mga pribadong yate hanggang sa mga designer shoes, naging mas grabe ang mga alay. Kapag nadala ako, binibiro ko ang apoy. Gusto mong sunugin ko para sa'yo, ang isang personal assistant? Isang tao na mag-aasikaso ng mga gawain mo sa kabilang buhay para tumigil ka na sa pamimintas sa akin araw-araw. Malamig na sabi niya mula sa tabi ko, ang bulgar. Bakit ko kailangan ang mga walang kwentang bagay na iyan? Pero ang biglang lalong lilinaw na anyo niya ay nagpahayag ng kanyang tunay na damdamin. Hindi ko napigilang tumawa sa kanyang pagkukunwari. Nang gabing iyon, nagsusunog ako ng papel na katulong sa balkonahe, bumubulong na dapat ito magluto at maglinis, at makayanan ang kanyang matalas na dila. Isang biglang hingal mula sa likod ko. Sa takot, nahulog ko ang Joss Paper. Nang lumingon ako, si Hannah, ang matalik kong kaibigan. Hawak niya ang mga midnight snack na dala para sa akin. Nakatingin ng maputla ang mukha sa apoy. At sa akin, nanginginig ang boses niya. Clara, ikaw, ano bang ginagawa mo? Huwag mo akong takutin ng ganyan. Alam niya na pinakasalan ko si Sebastian para magdala ng swerte sa kanya. Makita akong kausap ang apoy. Habang nagsusunog ng mga papel na effigy, natakot siya na nawala na ako sa aking katinuan. Muntik na siyang umiyak. Desperado ka ba talaga sa lalaki? Paano kung magpatingin tayo sa therapist? Huwag mong pahirapan ang sarili mo ng ganito. Mabilis kong pinatay ang apoy at inalis ang abo sa aking mga kamay. Sa seryosong mukha, hinila ko siya palapit. Ano bang iniisip mo? Ayos lang ako. Ito ay kink lang ng aming pagsasama. Sinusunugan ko siya ng mga bagay para pakalmahin siya, para hindi niya ako araw-araw pinalalamig. Nanlaki ang mata ni Hannah sa sobrang hindi makapaniwala. Am marital king. Nagsusunog ng mga papel na effigy sa harap ng memorial tablet. Clara, matauhan ka. Hindi ako makapagpaliwanag na ang multo ni Sebastian ay nasa tabi namin, kaya nagawa ko lang siyang pakalmahin ng malabo. Sa tabi ko, mahinang natawa si Sebastian, na puno ng saya. Galit akong tumingin sa kinatatayuan niya. Sa wakas, nakaalis na si Hannah na may pag-aalinlangan. Pagkaalis niya, humarap ako sa hangin. Anong tinatawanan mo? Kasalanan mo to lahat. Napaisip ka tuloy sa best friend ko na baliw na ako. Hindi sumagot si Sebastian. Isang mahinang lamig ang dumampi sa balikat ko. Parang mas madaling tanggapin kaysa sa matalas niyang dila. Kinabukasan, minadali ako ng kumpanya para tapusin ang project report. Bago ako nag-asawa sa pamilyang Soler, mababang empleyado lang ako sa planning. Nagkataon na humahawak ako ng proyekto para sa isang subsidiary ng Soler Enterprises. Ang mga detalye ay sobrang nakakapagod. Nag-overtime ako sa sala gamit ang laptop at sumasakit ang ulo ko sa bawat salita. Nakalimutan ko pang kumain ng hapunan. Ang mga kamag-anak ng pamilyang Soler ay ayaw na sa akin. Lagi silang naghahanap ng pagkakataon para gawing mahirap ang buhay ko ng patago. Kung may isa man lang pagkakamali sa report na ito, hindi na matatapos ang chismis nila. Nagtrabaho ako hanggang lampas hating gabi. Nakakabaliw ang mga insekto sa labas. Maalinsangan pa rin ang gabi ng maagang taglagas. Inimas ko ang masakit kong sentido at nakatulog ako sa mesa nang hindi namamalayan. Sa gitna ng antok, biglang kumalat ang isang nakakapreskong lamig sa paligid ko. Hindi yung nakakabinging lamig na galing kay Sebastian. Binawasan lang nito ang alinsangan. Pati ang huni ng insekto sa tabi ng tenga ko ay unti-unting nawala. Nakatulog ako ng mas mahimbing kaysa dati. Nang gisingin ako ng liwanag ng computer screen, malapit na ang umaga. Namamanhid ang mga braso at binti ko sa pagkakahiga. Tumayo ako mula sa mesa at nakita ko ang ilang patay na lamok na nakakalat sa tabi ng sulok ng desk. Hinawakan ko ang balat ko, sinuri ang temperatura, at biglang pumasok sa isip ko ang isang bagay. Likas akong tumingin sa sopa. Walang tao roon.
ngunit may bakas ng malamig na hangin na nanatili. Tiningnan ko ang walang laman na sopa at lumambot ang puso ko. Yung mabagsik na dila na siya'y may mabuting intensyon, pero masyado niyang itinago, hindi man lang nagpakita ng mukha. Hindi ako nagkaroon ng 2 mapayapang araw bago tumawag si Tito Soler para gawing mahirap ang buhay ko. Ang tono niya ay masakit at malupit. Clara, kung ikaw ay magiging Soler, kailangan mong malaman ang iyong lugar. Wala na si Sebastian. Ang mga mahahalagang bagay sa mansyon ay pag-aari ng pamilya. Bilang isang tagalabas, tigilan mo na ang pag-okupa sa kanyang lugar. Ibaba mo ang susi ng safe. Ngayon, hinawakan ko ng mahigpit ang telepono ko. Nanginginig ang mga daliri ko sa galit. Magsasagot sana ako nang biglang nagkaroon ng static sa tawag. Ang volume ay patuloy na tumataas at bumababa. Pagkatapos, tuluyan itong naputol sa loob ng ilang segundo. Tumitig ako ng blanko sa screen ng telepono ko, tapos sinuri ko ang signal. Buong bar. Tumawag ako pabalik, ngunit palaging sinasabi na hindi makakonekta ang tawag. Biglang may narinig akong malamig na pagtawa mula sa tabi ko. Ang balangkas ni Sebastian ay mas malinaw kaysa dati. At ang lamig sa paligid niya ay tumindi. Maliwanag na nawalan siya ng pasensya. Naunawaan ko agad. Ginamit niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang guluhin ang signal at protektahan ako sa pang-aapi na iyon. Salamat. Mahina kong sabi. Mas kaunti ang pagtutol sa boses ko kaysa dati. Maliwanag na hindi niya inaasahan na magpapasalamat ako sa kanya ng diretsyo. Uminto ang kanyang anyo. At ang tono niya ay naging awkward. Huwag kang magpabola. Gusto ko lang na hindi siya makagambala sa kapayapaan ko. Wala itong kinalaman sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang anyo ay bahagyang naglaho. Ang paggulo sa signal ay malamang na nakadrain ng maraming kapangyarihan niya. Pinanood ko siyang dahan-dahang maglaho. Hindi ko napigilan ang sarili kong ngumiti. Yung multong CEO na matapang magsalita. Napansin ko ang bawat isa sa kanyang mga lihim na pagprotekta. Dati akong natatakot at naiinis sa kanya. Ngunit ngayon, tahimik akong nahuhulog sa kanya. Ang aking damdamin para sa kanya ay dahan-dahang lumalambot. Siguro ang katawa-tawang kasal na pampaswerte na ito ay may hindi inaasahang lambing pala. Ang payapang mga araw ko ay halos 2 araw lang tumagal bago ito sinira ng isang hindi inanyayahang bisita. Noong araw na iyon, kakalinis ko lang ng abo ng joss paper sa balkonahe. Nang tumunog ang doorbell, matinis at mapilit nang buksan ko ang pinto. Nakatayo si Samantha na naka-dazzling couture dress. Perpekto ang makeup, pero nag-aapoy ang galit sa mukha. 2 lalaking nakaitim na suit ang nakatayo sa likod niya. Puno ng pagmamataas ang kanyang pagharap sa pintuan. Ikaw, si Clara Mercado. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tila kutsilyo ang kanyang paghamak. Ang kanyang tono ay matalim at mabagsik. Isang walang kwenta mula sa ordinaryong pamilya ang gumamit ng kasal na pampaswerte para nakawin ang posisyon na GNH. Soler na dapat ay akin. Swerte mo naman. Napakunot noo ako at umatras ng kalahating hakbang. Mahinahon ko siyang kinausap. Cruz? Wala na si Sebastian. Nagpakasal lang ako sa kanya dahil sa kahilingan ng mga Soler para magdala ng swerte sa pamilya. Wala akong balak na kunin ng anuman sa iyo. Napasinghal si Samantha nang may pangaalipusta. Biglang tumaas ang boses niya habang lumalapit siya sa akin. Ang ganda ng kwento. Isang sinumpang dalaga ng oras ng yin. Nagsusunog ng kung ano-anong basura sa balkonahe araw-araw para lang magpanggap na mangkukulam at makuha ang loob ng mga Soler. Narinig ko na lahat ng tungkol sa kakaiba mong pag-uugali. Halos baliw ka na. Tumigil siya. Parang bumubuhos ang inggit sa kanyang mga mata. Pagkatapos, lalong naging matigas ang tono niya. Huwag mong isipin na ang pagtira sa mansyon na ito ay ginagawa kang ganging, Soler. Kahit hindi namatay si Sebastian, hindi kanya kailanman titingnan kahit isang saglit. Pipiliin niya ang angkop na kapareha tulad ko. Hindi papayag na may impostor na pumalit sa akin. Ang mga salitang iyon ay lumampas na sa hangganan. Lahat ng aking pagpipigil ay nawala. Tiningnan ko siya sa mata. Cruz, kung gusto ka ni Sebastian, hindi siya tatakas sa inyong kasal. Wala akong pakialam kung sino ang pinili niya dati. Namumuhay lang ako at hindi nakikialam sa iba. Wala akong ginagawa sa iyo. Wala kang dahilan para pumunta rito at mag-eskandalo. Nakatira ako sa manor na ito ngayon. Kaya, respetuhin mo naman ako nang matapos akong magsalita. Biglang lumakas ang ginaw sa paligid ko. Hindi ito nakakapagpanginig ng buto, pero sobrang bigat ng pakiramdam. Si Sebastian iyon, tiyak na nakatingin siya mula sa malapit. Maliwanag na nagalit siya sa sinabi ni Samantha. Biglang nanginig si Samantha. Bigla niyang hinigpitan ang suot niyang Amerikana. Pero inakala niya na lumamig lang ang panahon. Lalo lang siyang nagalit at napahiya. Pambihira kang magsalita sa akin. Namutla ang kanyang mukha dahil sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako. Mabilis akong umiwas. Natisod siya. Muntik na siyang mahulog. Lalo lang siyang nagmukhang kawawa. Itinuro niya ako at binantaan. Sige, ang tapang mo.
Titingnan ko kung gaano kakatagal sa pamilya Soler. Tiningnan niya ako ng mapanakit saka nagmarcha palabas kasama ang mga bodyguard. Nayanig ang mga ilaw sa pintuan dahil sa pagbagsak ng pinto. Napabuntong hininga ako ng ginhawa. Pagkatapos, humarap ako sa hangin. Kailangan ba talaga yon? Unti-unting nawala ang ginaw sa paligid ko. Walang sinabi si Sebastian. Ang narinig ko lang ay isang malamig na singhal. Puno ng pagkasuklam kay Samantha. Akala ko tapos na iyon, pero nagtago ng sama ng loob si Samantha. Agad niyang tinawagan ng nanay ko. Sinabi niya kay nanay na nagsusunog ako ng papel na pang-alay sa mansyon araw-araw. Nagsasalita mag-isa at malinaw na may diferensya sa pag-iisip. Dahil sa takot, tinawagan ako ni nanay ng video call ng gabing iyon. Umiiyak siya at nagmamakaawa na umuwi ako. Sinabi niya sa akin na huwag pilitin ang sarili na manatili sa pamilya Soler. Doon. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa mga miyembro ng pamilya Soler na may sama na ng loob sa akin. Sadyang nagpakalat siya ng chismis na ang espiritual na tadhana ko ay kakaiba at ang ugali ko ay abnormal. Nagtanong sila kung ang babaeng ito na pampaswerte ay kayang kontrolin ang multo ni Sebastian. Sabi nila ay dadalhin ko raw ang kapahamakan sa yaman ng pamilya Soler. Ang mga tito ni Sebastian ay naghahanap ng pagkakataon para kontrolin ako. Ngayon, may perpektong dahilan na sila. Kinabukasan, naghahalinhinan silang tumawag para babalaan ako. Sinabi nila sa akin nang may pananakot na kumilos ng maayos. Kung hindi, palalayasin nila ako sa pamilya Soler. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking telepono. Galit at walang magawa. Akala ko ay unti-unti kaming magiging malapit ni Sebastian. Pero ginulo ni Samantha ang lahat. Ngayon, gulo na ang lahat. Itong kahangalang kasal na pampaswerte ay mukhang nagdudulot na naman ng gulo. Wala pang kalahating oras pagkatapos ng tawag, tumunog ang doorbell ng villa, puno ng pagkabalisa at pangamba. 3:00 ng madaling araw, ang dilim ay parang tinta. Ang katok sa labas ay may halatang pagkabalisa. Binuksan ko ang pinto, nakatsinelas lang. At agad kong nakita si nanay na nakatayo doon na may daladalang bagahe sa pinto. Gulo-gulo ang kanyang buhok at ang mga mata niya ay namamaga at namumula. Ang kanyang sapatos ay may putik pa mula sa kalsada. Halatang nagmamadali siyang pumunta rito mula sa bahay. Clara, hangal kong anak. Hinawakan niya ang kamay ko at pumasok sa loob. Nanginginig ang boses. Tumingin siya sa paligid ng walang laman na sala. Pagkatapos, nakita niya ang wedding portrait ni Sebastian sa dingding. Agad na tumulo ang luha sa likod ng aking kamay. Sinabi sa akin ni Bibi, "Cruz ang lahat. Nagsusunog ka ng papel na alay sa balkonahe araw-araw. At kinakausap mo ang hangin na parang may tao. Naalihan ka ba ng masamang espiritu sa bahay na ito sa lahat ng oras na ito? Sa lahat ng oras na ito, kasalanan ito lahat ni nanay. Dahil naging hangal siya noon. Pumayag akong ipadala ka rito para sa kasal na pampaswerte. At ito ang ginawa nito sa'yo. Tinulungan ko siyang maupo sa sofa at binigyan ko siya ng tissue. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na, ayos lang ako. Ang pagsunog ng papel na alay ay nagkataon lang pero ayaw niyang makinig. Hinawakan lang niya ang kamay ko at pinunasan ang kanyang luha. Umuwi ka na kasama ni nanay. Hindi na natin kailangan maging geng, Soler. Kahit na medyo mahirap ang buhay, mas mabuti pa iyon kaysa hayaan kang pahirapan ng masamang espiritu dito. Habang nagsasalita siya, tumayo siya para mag-empake ng mga gamit ko. Ipinilit niya na isama ako sa gabing iyon. Magsusubukan sana akong makipag-usap muli sa kanya nang biglang tumunog muli ang doorbell. Pumasok si Ricardo Soler kasama ang 3 nakatatanda mula sa pinalawak na pamilya. Ang bawat isa sa kanila ay may mabigat na ekspresyon. Clara Mercado, napag-usapan na namin ito ng mga magulang ni Sebastian. Umupo si Tito Soler sa sofa. Ang kanyang tono ay pagalit. Tama si Bibi, Cruz. Kakaiba ang iyong pag-uugali. Maliwanag na hindi naging epektibo ang kasal na pampaswerte na ito. At ginulo mo ang kapalaran ng pamilya Soler. Kung hindi ka mag-aayos, o hahanap kami ng iba at uulitin ang ritual, hindi pa hihintulutan ng pamilya Soler na may tulad mo na magpapabagsak sa amin. Nang marinig iyon ng aking nanay, kumapit siya rito na parang kanyang tanging pag-asa. Pinupunasan ang kanyang luha. Sinabi niya sa kanya, Tito Soler, alam kong hindi maaasahan si Clara. Ang mga multo sa bahay na ito ay pinapahirapan siya ng husto. Kukuha ako ng isang master para palayasin sila agad. Pagkatapos, hahanap tayo ng ibang babae para magdala ng swerte kay Sebastian. Pakiayos lang na huwag gawing mahirap para sa aking anak. Nag-aalala at galit na galit ako. Hinawakan ko ang braso ng aking nanay at sinubukang magpaliwanag. Nanay, wala pong masamang espiritu. Sebastian, umabot sa aking mga labi ang mga salita, pero pinigilan ko itong sabihin. Kung sasabihin ko sa kanila, iisipin lang nila na baliw ako. Pero ang aking nanay ay may desisyon na. Agad siyang tumawag sa isang tao. Nagbayad siya ng malaking halaga para sa isang psychic master na nagsabing kaya niyang palayasin ang mga mapaghiganting espiritu at putulin ang masasamang ugnayang espiritual. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Wala pang isang oras, pumunta si Maestro Vance ng madalian. Nakasuot ng umaagos na robe at may hawak na kompas at espadang peachwood. Pagpasok pa lang, nagparada siya ng may arte sa manor. Umikot ng mabilis ang karayom ng kompas. Nagkunot agad ang noo niya. Mabigat niyang sabi, masama ito.
Isang mapaghiganting espiritu na may matinding galit ang naninirahan sa bahay na ito. Malalim ang pagkakatali nito sa mga buhay. Kung mananatili ito, hindi lang nito pahihirapan ang dalagang ito. Sisirain din nito ang yaman ng pamilya Soler. Namutla ng husto ang nanay ko. Agad niyang inabot ang isang makapal na pera sa kanya. Maestro, pakisagip ang anak ko. Alisin mo ang multong iyon. Magbabayad ako kahit magkano. Kung hindi makontrol ni Clara ito, palitan namin siya agad. Hindi kami magdadala ng problema sa mga Soler. Tumangaw si Tito Soler. Hanggat pinoprotektahan nito ang yaman ng pamilya Soler, gagawin namin ang lahat ng sasabihin mo. Kung kailangan, maghanap ng ibang babae na may mas magandang kapalaran. Nakatayo akong natigilan, naninigas ang buong katawan ko. Sa isang tabi, ang bulag na pag-aalala ng nanay ko. At sa kabila, sinisipa ako ng mga kamag-anak ng Soler habang nasa baba ako. Pagkatapos, biglang naging malabutas na lamig ang paligid ko. Nagsimulang kumislap ang mga ilaw sa sala. Mabilis pa lalong umikot ang karayom ng kompas. Parang nagalit si Sebastian. Malinaw na nakaramdam si Maestro Vance na may mali. Nanatili ang kanyang hawak sa espadang peachwood at umatras. Ngunit nagpanggap pa rin siyang kalmado at naglabas ng dilaw na anting-anting. Ihahagis ko na ang dasal ng pagpapaalis. Puputol-putulin ko ang ugnayan ng masamang espiritu na ito. Sinindihan ni Maestro Vance ang anting-anting at itinapon ito sa hangin. Nang tumama ito sa sahig, isang malakas na hangin ang dumaan sa sala. Nagkalat ang abo ng anting-anting sa lahat ng dako. Bumagsak ng maingay ang espadang peachwood sa sahig. Nagpanik si Tito Soler at ang iba, lahat sila ay umatras. Nanatiling nakatulala ang nanay ko, nakatingin sa kalat na nasa sahig, tapos ay tumingin sa akin. Puno ng pagkalito at pagkabahala ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang malabuto na lamig sa paligid ko ay dahan-dahang umatras. Naging isang mahinang malamig na halo na nanatili sa paligid ko. Tumingin ako sa itaas ng likas. Biglang tumigil ang puso ko. Sa ilalim ng madilim na dilaw na ilaw ng sala, isang matangkad at kahanga-hangang figura ang dahan-dahang tumingin sa akin pababa. Nakasuot siya ng perpektong suit, walang kahit anong alikabok dito. Ang kanyang mga tampok ay malamig at kapansin-pansin. At siya ay si Sebastian Soler, ang lalaki sa larawan. Lubos na matalas ang kanyang mga tampok. Walang kahit anong bakas ng kalabuan. Pati ang mga butones sa kwelyo niya ay may mahinang liwanag. Mga hibla ng itim na ambon ang umiikot sa kanya. Gayunpaman, hindi nila maitago ang kanyang likas na aura ng maharlika. Napakalayo niya sa malabong multo na dati kong nararamdaman. Nakatitig ako sa kanya. Lubos na nabighani. Nagumapaw sa akin ang paghanga at kaba. Nakalimutan ko pang pabagalin ang aking paghinga. Ibinaba niya ang kanyang mga mata para tingnan ako. Iba't ibang emosyon ang umiikot sa kanyang mga mata. Nananatili ang galit, kasama ang isang halos hindi napapansing lambing. Nakahandusay si Maestro Vance sa sahig. Nanginginig pa rin hanggang sa kaibuturan. Si Tito Soler at ang iba ay hindi pa nakakabawi sa nakitang eksena. Tinitigan ni nanay ang lugar kung saan sumulpot si Sebastian. Malabo ang tingin ng kanyang mga mata. Nang makapag-ayos na ang lahat, si Maestro Vance ay tumanggi pa ring sumuko. Tumayo siya at pinagpag ang alikabok sa kanyang robe. Iginiit niya na napakalakas ng sama ng loob ng multong ito. Ngunit mayroon siyang pormasyon ng mga ninuno na tiyak na kayang itaboy ito. Kailangan lang niya ng mas malaking bayad. Ihahanda ko na agad ang mga instrumento ng ritual. Labis nang nag-aalala si nanay. Nang marinig iyon, na-tempt siyang muli. Mabilis siyang naglabas ng pera. Pipigilan ko na sana siya. Nang ang lamig sa paligid ni Sebastian ay naging hindi na matiis, bumagsak ang temperatura sa sala hanggang sa pagyeyelo. Agad na nabuo ang isang patong ng yelo sa mga bintana. Tinangay ng malamig na hangin ang talisman, nakakalabas lang ni Maestro Vance. Pumutok ang kompas na dala niya ng may matalim na tunog. Tumigil ng tuluyan ang karayom nito. Ang kapal mo, malamig na parang yelo ang boses ni Sebastian. Malinaw na umalingaw-ngaw ito sa sala. Unang beses na nagsalita siya sa harap ng iba, maliban sa akin. Halos umapaw ang galit sa kanyang boses. Nagsimulang mahulog ang mga lumang libro sa mga estante. Itinapon sa sahig ang mga gamit sa ritual na nasa coffee table. Nayanig ng bahagya ang buong mansyon. Malinaw, pinipilit niyang tipunin ang kanyang kapangyarihan upang guluhin ang ritual. Takot na takot si Maestro Vance. Hindi na siya nangahas na banggitin ang paggawa ng spell. Hindi man lang niya pinulot ang pera sa sahig. Mabilis siyang nagtungo sa pinto. Habang tumatakbo, sumigaw siya na ang ugnayan ng multo sa dalaga ng oras ng yin ay sobrang lalim. Masyadong mataas ang antas ng kapangyarihan nito. Hindi ko ito mapigilan. Maghanap ka na lang ng iba. Namutla sa takot si Tito Soler at ang iba pa. Lahat sila ay umatras papunta sa pinto at hindi na nila binanggit na palitan ako sa ritual. Unti-unting humupa ang mga pagyanig sa sala. Dahan-dahan ding nawala ang lamig. Tumingin ako sa kinaroroonan ni Sebastian. Sabay na gulat at kapanatagan ang naramdaman ko. Malinaw na nawalan siya ng pasensya, ngunit hindi siya nanakit kahit isang tao. Buong panahon, pinoprotektahan niya ako. Pagkatapos tumakas ni Maestro Vance, ang sala ay nagulo, pero nawala na ang tensyon. Huminga ako ng malalim at nagpasyang sabihin sa kanila ang totoo. Nanay, Tito Soler, tiyak na nakita na ninyo ang espiritu sa bahay na ito
ay hindi masama. Si Sebastian iyon. Nang sabihin ko iyon, nagulat ang lahat. Namutla ng husto ang nanay ko. Clara, anong pinagsasabi mo? Sebastian, ang kanyang multo ay malinaw na ipinatawag dito. Bumubuo ng ugnayang espiritual sa akin. Pinutol ko siya. Pagkatapos, tumingin ako kay Tito Soler. Noong nagsunog ako ng papel at nakipag-usap sa sarili, kasama ko siya. Nagdududa si Tito Soler. Paano nangyari iyon? Tumingin ako kay Sebastian at tahimik na sinabi, Sebastian, tulungan mo akong patunayan ito. Ang baso sa tabi ng nanay ko ay biglang itinulak ng isang hindi nakikitang puwersa at dahan-dahang dumulas sa gitna ng coffee table. Nagsimulang kumalat ang isang malamig na aura at tumigil mismo sa paligid ko. Nakatitig si Tito Soler sa basong gumagalaw. Pagkatapos, naalala niya si Maestro Vance na tinamaan ng kanyang sariling kapangyarihan. Sumeryoso ang mukha niya. Pinag-isipan niya ito sandali. Naalala ang sinabi ng unang espiritual na maestro tungkol sa dalaga ng oras ng yin na nagpapatatag ng kanyang aura. Pagkatapos, pinag-isipan niya ang kakaibang tanawin sa harap niya. Sa wakas, pumayag siya. Ganun ba? Nagkamali kami sa iyo. Pagkatapos, nag-ubog siya nang nahihiya sa walang laman na hangin. Pamangkin, pasensya na sa pang-iistorbo. Agad siyang nangako na hindi nababanggitin ang pagpapalit kay Clara at sinabing panatilihin niyang nasa linya ang extended family para hindi na makapanggulo pa si Samantha. Ang nanay ko ay nag-aalala pa rin. Pero si Sebastian ay walang masamang intensyon at pinoprotektahan ako. Kaya napilitan siyang pumayag. Hinawakan niya ang kamay ko at paulit-ulit na pinapaalalahanan ako. Mag-ingat ka kahit anong mangyari. Tawagan mo si nanay kung may mangyari. Mula nang maayos ang hindi pagkakaintindihan, wala nang pag-aalinlangan si Sebastian. Lalo siyang naging walang hiya sa mansyon. Sa araw, natutulog siya sa mga sulok na hindi naaabot ng araw. Sabi niya, kailangan ng kanyang espiritual na enerhiya ang oras para makabawi. Pero sa gabi, dumidikit siya sa akin nang walang tigil. Inuutusan niya ako palagi. Isang multong talagang walang silbi. Lutuan mo ako ng noodles, konting sibuyas, dagdag pampalasa. Gumamit ka ng chicken stock para sa sabaw. Nang maupo ako para magpahinga, narinig ko ang boses niya mula sa kung saan. Nag-roll ako ng mata. Multo ka, hindi ka naman makakain. Bakit mo ako pinapahirapan sa lahat ng ito? Pero sumagot siya ng walang hiya. Gusto ko panoorin kang magluto, masaya ako. At saka, kung hindi ako kontento, bumababa pa ng 10 degree ang mansyon na ito. Dahil sa banta ng kanyang malamig na aura, napilitan akong maging personal chef niya. Nag-aaral ako ng recipe araw-araw, gumagawa ng noodles, sabaw, at mga munting pagkain. Nagkakamali sa una hanggang sa nasanay na ako. Bagamat maselan siya, kapag tapos na akong magluto, tahimik niyang binabawasan ng lamig sa paligid. Iyon ang banayad niyang paraan ng pagsang-ayon. Tinawag ko siyang bata at walang silbi, pero nasanay na ako sa maginhawang routine na inuutusan ako niya. Hindi nagtagal ang mga mapayapang araw. Umuwi ang pinsan kong si Ethan Mercado. Arkitekto siya. Nag-aral sa ibang bansa ng 3 taon. Nang malaman niyang ikinasal na ako, naawa siya sa akin. Halos araw-araw niya akong dinadalaw sa mansyon. Lagi niyang dala ang paborito kong dessert at isinasama ako sa paglalakad sa parke. Clara, kung ayaw mong manatili sa mga Soler, hahanap ako ng paraan para mailabas ka. Masusuportahan kita. Umupo si Ethan sa sopa. Nagsasalita ng taos puso. Nang magpapasalamat na sana ako, biglang nalamig ang paligid. Kusang hinigpitan ni Ethan ang kanyang coat at nagtanong, bakit biglang naging napakalamig? Sira ba ang aircon? Alam kong nagseselo si Sebastian. Tulad ng inaasahan nang dumating sa kamay ko ang dessert ni Ethan, naging kasing lamig ng yelo. Parang galing lang sa freezer. Tuwing kakausapin ako ni Ethan, may kakaibang static na pumapasok. Minsan, hindi kami magkaintindihan o napuputol ang usapan namin. Sobrang inis ko. Kaya palihim akong napatingin ng masama kay Sebastian. Pero walang pagsisisi si Sebastian. Sa halip, lalo siyang nagpumilit. Tuwing lalapit si Ethan sa akin, pinalalamon siya ni Sebastian ng malamig na hangin. Kaya sobrang nanginginig siya. Hindi na siya makaupo. Nagdala na naman ng mga regalo ang pinsan ko. Bago umalis, inalok niya akong isama sa ibang bansa para ilayo ako sa gulo ng pamilya Soler. Iyon ang nagpasiklab ng galit ni Sebastian. Lalong lumamig ang hangin sa sala. Biglang nanginig ang pinsan ko. Muntik na siyang matumba. Sa sumunod na segundo, isang matangkad at hindi mapagkakamalang figura ang lumitaw sa harap niya. Kahit papaano, nakabuo si Sebastian ng kumpletong katawan. Nakasuot ng matalas na damit, may malamig at mahigpit na ekspresyon, at umiikot ang manipis na itim na ulap sa paligid niya. Ang kanyang presensya ay nakakatakot. Umurong ang pinsan ko. Punong-puno ng gulat ang mukha. Isa siyang Soler. Lumayo ka sa kanya. Tinitigan ni Sebastian ang pinsan ko. Ang boses niya ay malamig at kitang-kita ang pagmamayari. Natigilan ang pinsan ko ng isang saglit at automatikong tumingin sa akin. Napakamot ako sa ulo ng hiya-hiya. Bago ako makapagpaliwanag, lumingon sa akin si Sebastian. Matigas at tiyak ang tono niya. Kahit sa pangalan lang, asawa kita. Huwag kang masyadong lumapit sa ibang lalaki at huwag kang sumama sa kanya sa ibang bansa. Nang makita ito,
Napalunok ang pinsan ko sa kaba. Diyos ko, sa loob ng 28 taon, sa wakas nakatagpo ako ng totoong multo. Tapos lumingon siya sa akin, sobrang kalmado. Dahil nagagalit ang multo mong asawa, alis na ako. Pagkasabi niyon, umalis siya, tumakbo ng mas mabilis pa sa kuneho. Pagkaalis ng pinsan ko, nagsimulang kumupas ang anyo ni Sebastian. Maliwanag na naubos ang kanyang lakas sa pagbuo niyon. Pero ayaw pa rin niyang aminin. Ayaw ko lang may lumalapit kay Ging Soler. Inirapan ko ang kisame. Pinsan ko siya, magkadugo kami. Pinutol ako ni Sebastian, kahit totoong kapatid, bawal. Simula nang mangako siya na ako'y kanya, lalo pang naging matapang si Sebastian. Humingi pa siya na makahiga sa kama ko. Iisa lang ang master bedroom sa buong mansyon. Ako ang may-ari dito. Bakit hindi ako dapat matulog doon? Sabi niya na, parang obvious lang. Tumanggi ako ng walang pag-aatubili. Hindi dapat magka-share ng kama ang lalaki at babae. Tsaka, multo ka. Akala ko mananakot siya gamit ang kanyang malamig na aura. Pero sa halip, naglaro siya ng marumi. Nang gabing iyon, sinubukan kong matulog sa guest room. Pero natagpuan kong yelo na ang kumot at unan. Masyadong matigas para mahigaan. Galit na galit. Bumalik ako sa master bedroom. Boses ni Sebastian, may halong katuwaan, ay lumutang. Alamin mo kung ano ang makabubuti sa'yo at matulog ka na. Kung hindi, magpupuyat ka hanggang umaga. Wala nang ibang choice. Kaya, kinailangan kong makishare ng kama sa kanya. Hindi inaasahan. Sinadya niyang bawasan ang kanyang malamig na aura. Nagiiwan lamang ng bahagyang lamig sa paligid niya. Hindi sapat na lamig para patigasin ako. Sa dilim, mahina ko pa ring naririnig ang kanyang paghinga. Ibig sabihin, mas nagiging matatag ang kanyang kaluluwa. Nakahiga ako roon atensyonado sa kalahating gabi. Pagkatapos ay unti-unting na-relax. At kahit papaano ay nakatulog ng mas payapa kaysa dati. Makalipas ang ilang araw, tinawag ako ng mga nakatatanda ng pamilya Soler sa kanilang estate. Mukha silang mabigat, pero may kislap ng pag-asa. Balisa ako. Akala ko may nangyari na namang mali, pero hindi ko inaasahan na aaminin ng mga nakatatanda ang isang nakakagulat na lihim. Clara, hindi namatay ang katawan ni Sebastian. Nasa intensive care ito sa isang pribadong ospital. Nasa malalim na koma. Nawalan ako ng salita sa sobrang gulat. Nagpatuloy ang mga nakatatanda sa pagpapaliwanag. Natakot sila na sasalakayin sila ng cruise industries at ng mga karibal nito, kaya inanunsyo nila na namatay na siya. Simula pa lang, sinabi na ni Maestro Vance na kaya mong patatagin ang kapalaran ng pamilya Soler at patatagin din si Sebastian, kaya naman hindi siya mawawalay sa iyo. Kaya pala, sa wakas, naunawaan ko kung bakit habang papalapit ako sa kanya, lalong lumilinaw ang kanyang anyo. Inawakan ako ng mga nakatatanda sa kamay. Nagmamakaawa ang kanilang mga tinig. Clara, ang katatagan ni Sebastian ay nakasalalay sa iyo. Hanggat nananatili ka sa kanyang tabi, may pagkakataon siyang magising. Tiningnan ko ang kanilang mga matang puno ng pag-asa at naalala ko ang lahat ng sandali ko, kasama si Sebastian. Time akong tumango. Mananatili ako sa kanyang tabi. Dali-dali kaming pumunta sa pribadong ospital. Sa pamamagitan ng salamin ng ICU, nakita ko si Sebastian na nakahiga sa kama. Mukha niyang putla na parang patay. Ang katawan niya'y balot ng mga tubo. Hindi siya kamukha ng mga espiritong ahas at multo na karaniwan kong nakikita. Pero ang mga mata at mukha niya ay kakaibang pamilyar. Binigyan kami ni Maestro Vance ng masamang balita. Ang kaluluwa ni Sebastian ay nahiwalay na sa kanyang katawan ng napakatagal. Unti-unting humihina ang mga function ng katawan niya. Kung hindi makabalik ang kanyang kaluluwa sa loob ng 1 linggo, ang kanyang katawan ay magdaranas ng kumpletong brain death. At ang kanyang kaluluwa ay unti-unting mawawala. Nagkagulo ang mga nakatatanda ng Soler. Agad silang nakipag-ugnayan sa mga nangungunang medical team, habang naghahanap sa lahat ng dako ng mga pinagkakatiwalaang espiritual na eksperto. Naghanda sila ng isang ritual ng pagsasanib muli ng kaluluwa. Ang kaluluwa ni Sebastian ay nakalutang sa tabi ko. Ang kanyang boses ay may bahid ng pambihirang kahinaan. Clara, kung mawawala talaga ako, mamimiss mo ba ako? Lumingon ako at tiningnan siya. Matigas kong sinabi, hindi kita hahayaang mawala. Sasamahan kita sa iyong pagsasanib muli ng kaluluwa. Natuklasan ni Samantha na buhay pa ang katawan ni Sebastian at tuluyan siyang nawala sa sarili. Nainggit siya dahil ako ang nasa tabi ni Sebastian at natakot siyang iiwan siya nito paggising. Kaya desperado siyang nakipagsapalaran at palihim na pumasok sa pribadong ospital. Noong araw na iyon, hinawakan ko ang kamay ni Sebastian sa tabi ng kama, gaya ng iniutos. Bigla, nakaramdam ako ng matinding masamang loob. Nang tumingin ako, nakita ko si Samantha na nakauniporme ng nurse. Pumasok sa ICU na may masamang tingin at may itinatagong gunting sa kamay. Plano niya talagang patayin si Sebastian. Samantha, anong ginagawa mo? Agad akong tumayo para pigilan siya. Ngumisi si Samantha. Clara, huwag kang makialam. Kung magising si Sebastian, ako lang ang makikita niya. Ang hindi ko makukuha, walang ibang makakakuha. Itinulak niya ako at sumugod papunta sa kama. Sa sandaling iyon, ginamit ng kaluluwa ni Sebastian ang lahat ng natitira niyang lakas. Biglang tumunog ang mga monitor na may nakakatusok na alarma habang isang di nakikitang puwersa ang pumulupot sa IV tube. Kahit anong pilit ni Samantha,
hindi ito gumagalaw. Sadyang natumba niya ang isang botelya ng gamot sa malapit para makuha ang atensyon ng mga NARS. Sinamantala ko ang pagkakataon para sumugod at hawakan ang binti ni Samantha para pigilan siyang lumapit sa kama. Mabilis na dumating ang mga NARS at security guard. At sinupil si Samantha. Bago siya dalhin, sumigaw siya. Hindi ko kayo hahayaan na makalampas dito. Nang matapos ang krisis, ang kaluluwa ni Sebastian ay mahinang sumandal sa akin. Medyo kumupas na ang kanyang anyo, ngunit ngumiti siya at sinabi, "Sinabi ko sa'yo na protektahan kita." Hinigpitan ko ang hawak ko sa kanyang malamig na kamay. Puno ng luha ang aking mga mata. Magiging maayos tayong dalawa. Dumating agad ang mga espesyalista at medical team at nag-set up sila sa loob ng ICU. Pinangunahan ni Master Vance ang ritual. Hinawakan ni Bibi, Mercado ang kamay ni G, Soler, at itinuon ang kanyang isip. Gamitin ang inyong ugnayang espiritual para ibalik siya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Sebastian. Nakapikit ang mga mata ko. Sumagi sa isip ko ang mga alaala ng ating pagsasama. Ang nakakapangingilabot na ginaw noong gabi ng kasal namin. Ang gulo tuwing nagtatalo tayo. Ang kanyang mga lihim na proteksyon. Ang kanyang parang batang pagselos. Umalingaw-ngaw sa aking mga tainga ang orasyon ni Master Vance. Kumalat ang mainit na liwanag sa paligid namin. Dahan-dahang naging transparent si Sebastian at sumanib ng paunti-unti sa kanyang katawan sa kama. Nang matapos ang ritual, unti-unting naging maayos ang paghinga ni Sebastian. Unti-unting bumalik sa normal ang kanyang mga vital signs. 3 araw at 3 gabi siyang walang malay. Nang magising siya, naguguluhan ang kanyang mga mata. Nang tumingin siya sa akin, may bahid ng hindi pamilyar. Ngunit tila instinct niya na kailangan niya ako at hinawakan ang aking kamay nang hindi nag-iisip. "Sino ka?" "Pakiramdam ko kilala kita," sabi ng doktor. Nawalan siya ng ilang alaala noong gumala ang kanyang kaluluwa. Unti-unti silang babalik. Tiningnan ko ang kanyang maputlang mukha at marahang sinabi, "Ako, si Clara Mercado, ang iyong asawa." Habang nananatili ako sa tabi niya araw-araw, unti-unting naalala ni Sebastian ang kanyang mga alaala. Naalala niya ang kanyang katangahang pagtakas sa kasal at ang pang-iinis sa akin pagkatapos maging multo. Naalala niya kung gaano niya ako pinrotektahan ng buong tapang at kung gaano siya kabata kapag nagseselos. Higit sa lahat, naalala niya kung paano ako napilitan sa gulo na ito. Nang araw na iyon, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at lambing. Taos puso siyang humingi ng tawad. "Clara, pasensya na. Hindi dapat kita nadamay sa gulo na ito o pinagtiis na mag-isa." Ito ang unang beses na isinantabi niya ang pagmamataas bilang CEO at yumuko siya para humingi ng tawad sa akin. Mula sa araw na iyon, siya ay naging ganap na ibang tao. Wala nang masasakit na salita. Wala nang pag-uutos-utos sa akin. Inaasikaso niya ang bawat kapritso ko. Natuto pa siyang magluto para makabawi sa akin. Pinapanood ang mga palabas na gusto ko at nakikinig sa aking mga reklamo tungkol sa maliliit na bagay. Sabi niya, "Non, nakatayo ka sa tabi ko. Ngayon, ako naman ang tatayo sa tabi mo at babawiin ang lahat ng utang ko sa iyo." Pagkatapos gumaling, bumalik si Sebastian sa Solar Enterprises. Mabilis niyang pinatunayan na kaya niyang mamuno. Una, inalis niya ang mga insider na inilagay ng Cruise Industries na nagpatibay sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, hayagang tinapos niya ang lahat ng kooperasyon sa Cruise Industries. Sinira niya ang mga pag-asa ni Samantha na umangat sa pamamagitan ng partnership. Sa harap ng mga tanong mula sa media at kanyang pamilya, linawin niya ang kanyang posisyon. "Hindi ko minahal si Samantha. Ang engagement na iyon ay puro desisyon sa negosyo. Ngayon, gusto ko lang ng tahimik na buhay kasama ang aking asawa, si Clara." Nagdaos pa siya ng press conference para linawin ang kasal na pampaswerte. Hayagang kinilala niya ako bilang kanyang nag-iisang asawa na nagbigay sa akin ng respeto at seguridad na nararapat sa akin. Pagkatapos, inayos niya ang Villa Crestview upang umayon sa aking panlasa. Pinalitan niya ang malamig na tono ng dekorasyon ng maraming halaman at maliliit na accent na binura ang bawat bakas ng kasal na pampaswerte. Ginawa niyang mainit at parang tahanan ang mansyon. Ngayon, matagal na naming inalis ang mga tanikala ng kasal na pampaswerte at kasal para sa negosyo. Umuwi ng eksakto si Sebastian pagkatapos ng trabaho para magluto kami ng simpleng pagkain kahit hindi masarap ang aking luto. Ngumiti pa rin siya at nauubos ang bawat subo. Hinihintay ko siyang matapos sa trabaho at nagtitimpla ng mainit na tsaa para sa kanya. Nakikinig ako sa kanyang mga kwento tungkol sa maliliit na bagay sa trabaho. Hindi na siya ang multong negosyante na tumakas sa kanyang kasal. At hindi na ako isang piyesa na pinilit sa kasal na pampaswerte. Sa gitna ng ingay ng mataas na lipunan, napanatili namin ang init ng tahanan. Minsan, inaasar ko pa siya. Sino ba ang nagsabing walang lasa ang aking luto? At ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Ninanamnam ang bawat subo. Tatawa siya at yayakapin ako. "Ano man ang lutuin mo, masarap?" Ang ugnayang ito, na isinilang mula sa isang katawa-tawang kasal na pampaswerte, ay dumaan sa bawat pagsubok at naging tunay na pag-ibig na pinili naming dalawa. Lumalabas na ang pinakamagandang tadhana ay hindi kailanman isang bagay na sadyang inayos, kundi ang matuklasan
pagkatapos ng lahat ng pagsubok, na kaya pa nating magkahawa kamay at magkasamang mabuhay sa natitirang bahagi ng ating buhay.